Maligayang pagbabalik sa Notable Bio, ang channel na magkukwento sa inyo ng buhay ng ating mga naging paboritong artista noon. Kung may isang underrated sa pamilya po, ito ay maaring si Andy Po, ang aktor na ating aalamin ang buhay sa araw na ito. Siya ay ikatlo sa mga nag-artistang anak ni Fernando Po Sr., at tunay na nagmamay-ari ng pangalan ni FPJ na itinuturing bilang hari ng pelikula. Bilang galing sa pamilyang kalimitan ay pinapasok ang sining ng pag-arte, si Andy ay hindi naiiba sa mga ito. Siya ay nagsimulang umarte sa pelikula noon dekada 60, at naging isa sa mga tanyag na action star sa kanyang panahon. Bagamat hindi niya napantayan ang kasikatan ng nakatatandang kapatid, ang dalawa ay nagkaroon pa rin ng napakagandang samahan, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ayun na naman! Hindi mo makalitawa? Magalit ng totoo, pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko. Pag-ibig ko'y sa'yo. Si Andy ay isinilang sa pangalang Fernando Kelly Po II noon May 4, 1943. Ang kanyang ama ay kilala ng lahat bilang isa sa pinakamahusay na aktor at direktor, bago pa man dumating ang panahon ng ikalawang pandaigdigan digmaan, at ang kanyang ina naman ay si Bessie Gat Bonton Kelly na isang Amerikana. Si Andy ay isa sa 6 na anak ng magulang, at nakababatang kapatid ni FPJ, na gumamit ng kanyang tunay na pangalan sa showbiz bilang pagbibigay-pugay sa kanilang ama. Ang magkakapatid na Po ay lumaki sa tahanan binili ng kanilang ama sa Roosevelt Avenue sa Quezon City, na ngayon ay pinalitan bilang Fernando Po Jr. Avenue. Nang pumanaw ang nakatatandang Po dahil sa aksidenteng pagkakaroon ng rabies virus, ay mag-isang itinaguyod ni Bessie ang 6 na mga anak. Siya ay 11 taon gulang lamang nang mawalan ng ama, samantalang ang kanyang kuya ay 15 taon naman, na kinailangan humanap ng pagkakakitaan upang makatulong sa gastusin ng kanilang pamilya. Si Andy at kanyang mga kapatid ay lumaki na may mababang loob, na palaging naging pangaral ng kanilang ina noon. Siya ay nakatapos ng kursong architecture, subalit ang kanyang landas ay napunta sa mundo ng entertainment tulad ng karamihan sa kanilang pamilya. Nang siya ay unang magka-interes na pumasok sa pag-aartista, ay hindi niya nagamit ang kanyang tunay na pangalan, dahil ito ay ginagamit na ng kanyang kuya sa showbiz. Dahil dito, ang binata ay inintroduce bilang si Carding sa Matimbang ang Dugo sa Tubig noon 1967, na agad naman nasundan ng iba pang mga pelikula. Sinasabing ang mga Po ay may natural na talento sa pag-arte, na naging dahilan upang si Andy ay agad tangkilikin ng mga movie fans, at magkasunod-sunod ang kanyang naging mga pelikula. Kalimitan ay nakasama niya ang kanyang kapatid, at ito ay marahil dahil na rin sa dagdag tulong ni FPJ, na noon ay isang malaking pangalan sa industriya ng pelikula, lalo na sa mga action films. Sa panahon ito, ay nagdesisyon ang lalaking gamitin ang pangalan Andy Po, upang maiwasan ang pagkalito ng mga movie fans sa kanilang mga pangalan. Subalit ang katanyagan ay hindi lubos na nakamit ng aktor, na madalas nangyayari sa mga magkakapatid na artista, lalo na kung ang isa ay nauna at lubos ng sumikat sa masa. Hindi man palaging bida ang pagganap ni Andy sa mga pelikula, ang aktor ay nagpamalas pa rin ng husay at dedikasyon sa kanyang naging mga pagganap. Madalas rin siyang tumutulong sa pagpapatakbo ng FPJ Productions, at naging involved sa maraming proyekto ng nasabing film studio. Ilan sa kanyang naging mga pelikula ay ang Alamat ng Pitong Kilabot noon 1967. Jingy, El Niño, 2x2, at Brothers for Hire noon 1968. 14. Ang Nabubuhay sa Baril, at Mga Alabastro noon 1969. Durando, at Gonzales noon 1970. Bugoy, The Masupil Brothers, at Paligayahin Mo Ako, noon 1971. Kung Matapang Ka, The Cat Patrol, at Diwata ng Kagubatan noon 1972. Duwag Lumaban Ka, Lady Cop, Huwag Mo Akong Paandaran noon 1975, at marami pang iba. Ang kanyang career sa showbiz ay tumagal rin ng halos 3 dekada, subalit may mga pagkakataon na siya ay pansamantalang humihinto sa pag-arte, upang bigyan daan ang mga personal na pangyayari sa kanyang buhay. Sa labas ng kamera, si Andy ay isang simple at responsableng tao.
Siya ay may dedikasyon sa kanyang trabaho, at mapagpakumbaba sa mga kapwa-tao. Ang kanyang unang naging asawa ay ang aktres na si Nina Aragon, na anak ng dating tanyag na direktor na si Lu Salvador Sr. Ang kanilang pagmamahalan ay biniyayaan ng isang anak na si Fernando Poe III o Randy, subalit ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal at nauwi sa kanilang paghihiwalay ng landas. Ang kanilang anak na si Randy ay maagang pumanaw sa isang trahedya, na lubos na ikinalungkot ng kanyang mga magulang at kapamilya. Kalaunan, ay nakilala ni Andy ang naging leading lady ni FPJ sa pelikulang Ang Lihim ni Guadalupe, na agad bumighani sa puso ng aktor. Sila ay unang nagkita ni Yvette sa isang Christmas party ng FPJ Productions noon 1979, at matapos nito ay binakuran na ni Andy ang dalaga. Ito ay kanyang sinuyo at niligawan, hanggang ang dalawa ay maging magkasintahan. Makalipas ang 6 na buwan, si Andy at Yvette ay lumipad papunta sa Amerika, at doon ang dalawa ay nagpakasal noon July 31, 1980 sa Martinez County sa California. Matapos ang honeymoon, ang dalawa ay nagbalik sa ating bansa, upang ipagpatuloy ang kanilang mga career sa industriya. Sila ay nagkaroon ng 2 anak na lalaki, na sila Fernando Poe IV o Donnie, at Alexander Von Poe o Lex. Sinasabing pinalaki ni Andy ang mga ito sa pangaral na maging mapagpakumbaba at magkaroon ng magandang asal, na parehong pangaral na kanyang kinalakihan sa inang si Bessie. Ayon sa kanyang asawang si Yvette, siya ay maraming aral na natutunan kay Andy, tulad ng kahalagahan ng pasensya, pagpapakumbaba, at pagiging mapagbigay. Ayon pa sa dating aktres, si Andy ay naging maalaga at mapagmahal sa kanilang mga anak, at palaging handang tumulong sa sino man nangangailangan. Subalit sa kabila ng kabaitan ng aktor, ay ayaw na ayaw nito sa mga taong nagsasamantala, na nagiging dahilan ng kanyang galit pag ito ay nakasasaksi ng ganitong pangyayari. Sa panahon ng batas militar noon dekada 80, ang pamilya ni Andy ay nagtungo sa Amerika, upang doon pansamantalang manirahan. Dito ay naging hands-on dad ang aktor, at ibinuhos niya ang kanyang oras at atensyon sa kanyang pamilya. Kalaunan, sila ay nagbalik sa ating bansa, at si Andy ay muli rin tumanggap ng mga proyekto sa industriya. Subalit hindi rin nagtagal ay lumisan ng aktor, nang siya ay pumanaw noon May 20, 1995 dahil sa atake sa puso. Si Andy ay 52 taon gulang pa lamang nang siya ay namayapa, at naiwan ng kanyang asawa at 2 mga anak. Ang pangyayaring ito ay sinasabi rin na pinakamalungkot sa buhay ni FPJ, sapagkat ang magkapatid ay mayroon malapit na pagsasamahan. Bagamat si Andy ay hindi naging kasing sikat ng hari ng pelikula, siya pa rin ay nag-iwan ng marka sa puso ng kanyang mga naging tagahanga noon. Siya ay nagpamalas ng katangian na taglay ng mga Poe, na lubos na nirespeto at minahal ng maraming mamamayang Pilipino. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Andy Poe, at may komento o gusto kayong idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.